Ang sagot, bagong Pilipinas. Ayon kay Torre, hindi na raw dapat pinapalagpas ang ganitong pahayag. Hindi na rin umano sapat ang excuse na joke only. Pero may isa pang tanong. Kaya lang, basahin muna natin mga utol. Itong pahayag ni General Torre, no? Tumula to sa GMA News. No, ayan, no? CIDG Chief files inciting to sedition complaint versus Duterte. So sabi niya dito, alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede mga ganitong statements. Ito mula kay General Torre. Ganitong statements na kinabukasan, joke only na lang. Okay? Yan yung sabi niya. Sabi niya, hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan na puro patay-patay na lang? Tapos if they will be taken on their word, biglang sasabihin na joke only. Or ang latest naman na palusot, is he's only expressing a legal opinion. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Kailangan ko ang inyong opinion tungkol dito. So tama ba? Tama ba? Nasampahan ng kasong inciting to sedition si ex-President Digong o talagang baliwalain na lamang dahil talagang sanay na tayo? Anong masasabi nyo? Pa-comment na lang mga utol ang inyong opinion. Tuloy muna natin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. O ayan, kita nyo naman mga utol, CIDG Chief files inciting to sedition, unlawful utterances, complaint against ex-President Duterte. Okay, so may bago na namang kasong kahaharapin si ex-President Digong. Okay, so ito'y mula kay sa yung araw, naubos na ang awa at pasensya ng Pangulo at ng mga pulis. Mula kay sa yung araw, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na mga utol. Mamaya titingnan natin yung mga article tungkol dito. General Torre, ipapakulong si FPRRD ng up to 6 years dahil dito. At may basbas ba ito mula kay PBBM? Ayan ang gusto malaman. Grabe, hindi ito inaakala ni FPRRD. Nagsampa ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterances ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The Philippine Investigation Bureau brushes off former President Duterte's remarks about killing senators, saying his statements are just part of political rhetoric. Sa totoo lang, tatlong final namin case. I also submitted for DC-20, the case of Rodrigo Roa Duterte. Tatlong kaso na naman. Bago na naman to mga utol ha. So mamaya titingnan natin. Tingnan natin muna yung inciting to sedition. Ang ibig sabihin mga utol. So eto, inciting to sedition is the act of encouraging people to rebel or resist the government. It can be done through speeches, writings, and other means. So, what are the elements of inciting to sedition? The offender does not directly participate in the crime of sedition. The offender incites others to commit acts that constitute sedition. The inciting is done through speeches, writing, emblems, cartoons, and other means. Okay, yan yung mga utol, no? So yan yung kaso na isinampa ng CIDG director na si General Torre. Sa kanya mga statements doon sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at 4-case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang dating Pangulo, posibleng makulong. Isang general, lumaban sa isang pangalang na dati tila untouchable. At isang kasong posibleng may basbas mula sa Malacanang. Teka lang, ano to? Isang scripted na eksena mula sa isang political thriller? Hindi. Totoong nangyayari ito ngayon kaibigan. Pero paano nga ba nauwi sa ganito? Dahil ito sa isang pahayag na nagpayanig sa Senado. Oo, eto mga utol. Lumbahin ang 15 senador para magbigay ng puwang sa mga bagong kandidato. Matindi, mapanganib. Pero sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, joke lang daw yun. Pero hindi natawa ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Sa halip, nagsampa ng kaso si General Nicolas Torre III laban kay Duterte para sa Grabe no mga utol, 15
bombayin ng 15 senador. Grabe naman yun, di ba? Parang... Pero knowing Duterte, di ba, dati pa talaga mahilig siya magsalita ng mga bagay-bagay na nakakabigla sa publiko. Pero hindi ko lang, di ba, mga utol. Papakita ko muna sa inyo to para madagdagan ang ating impormasyon mula to sa UNTV. No? Ayan, no? Ilang senador nag-react sa pahayag ng dating Pangulo. Pagpas lang sa 15 senador. Grabe naman. Sa kaugnay na balita, nag-react din ang ilang senador sa pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte na papatay ng 15 senador para sa Grabe, darating na no? eleksyon. Para kay Senator Jinggoy Estrada, mapagbiro lang talaga ang dating Pangulo at wala itong issue para sa kanya. Sa palagay naman ni Senator Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig ni Duterte at ganoon lang anya siya magpahayag ng kanyang sarili. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin. Gayunman, sa unang reaksyon ng mambabatas ay isa itong dagdag karahasan na tugon sa mga tao na hirap na sa buhay. Anong masasabi nyo, mga utol? Kayo, doon sa pahayag ni ex-President Digong na bombay ng 15 senador. Hindi ako makaka-get over doon. Anyway, anong masasabi nyo dyan? Anong opinion nyo? Kasi malamang hati-hati ang opinion. Pero knowing, gaya na sabi ko kanina, knowing Duterte, talagang from time to time ay nabibigkas siya ng mga bagay na nakakagulat sa publiko talaga. Okay? So, hindi natin alam kung meant niya yon o biro niya lang talaga yon. Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang. Balikan na natin to, mga utol. Sa unlawful Comment utterances at inciting to sedition. Dalawang mabibigat na reklamo na kung mapapatunayan ay maaring magresulta sa pagkakakulong ng dating Pangulo ng hanggang 6 na taon. Pero bakit ngayon lang? Kung pagbabatayan ang nakaraan, hindi ito ang unang beses nagbitaw ng kontrobersyal na pahayag ng dating Pangulong Duterte. Noong termino niya, madalas siya maglabas ng mga maanghang na salita mula sa pagpatay sa mga adik hanggang sa pagbabanta sa mga tiwali. Pero hindi siya nasampahan ng ganitong kaso noon. Ngayon lang. Bakit? Bakit? Ang sagot, bagong Pilipinas. Ayon kay Ture, hindi na raw dapat pinapalagpas ang ganitong pahayag. Hindi na rin umano sapat ang excuse na joke only. Pero may isa pang tanong. Kaya lang, basahin muna natin, mga utol. Itong pahayag ni General Torre, no? Tumula to sa GMA News. No, ayan, no? CIDG Chief files inciting to sedition complaint versus Duterte. So sabi niya dito, alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede mga ganitong statements. Ito mula kay General Torre. Ganitong statements na kinabukasan, joke only na lang. Okay? Yan yung sabi niya. Sabi niya, hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan na puro patay-patay na lang? Tapos if they will be taken on their word, biglang sasabihin na joke only. Or ang latest naman na palusot is he's only expressing a legal opinion. So anong masasabi nyo dyan, mga utol? Kailangan ko ang inyong opinion tungkol dito. So tama ba? Tama ba? Nasampahan ng kasong inciting to sedition si ex-President Digong o talagang baliwalain na lamang dahil talagang sanay na tayo? Anong masasabi nyo? Pa-comment na lang, mga utol, ang inyong opinion. Tuloy muna natin. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy. Noon natin ngayon libre sa description sa baba para purihin ang ating Panginoon at tayo magpatuloy. May basbas nga ba ito mula kay PBBM? Dahil hindi lingid sa kalaman ng marami, hindi naging maganda ang relasyon ng kampo ni Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos nitong mga nakaraang mga buwan. Mula sa mga banat ni Duterte laban kay PBBM hanggang sa biglaang pagkakatanggal ni Vice President Sara Duterte. Nang dahil sa confidential funds, tila lumalalim ang hidwaan. Kung noon ay may immunity si Duterte bilang Pangulo, ngayon ay wala na siyang panangga sa mga kasong kriminal. At ang CIDG, isang ahensya na hawak ng gobyerno ni PBBM. Coincidence o may mas malalim na dahilan? Ano ang pwedeng mangyari kay Duterte?
Kung uusad ang kasong ito at mapapatunayan na guilty ang dating Pangulong Duterte, maaari siyang makulong ng hanggang 6 na taon. Ngunit makakahanap pa siya ng butas sa batas upang makaiwas sa sentensya. O gagamitin niya ang kanyang impluensya upang protektahan ang sarili. At higit sa lahat, at tapusin na ba ng kasong ito ang political dominance ng pamilyang Duterte? Ang sigurado lang, hindi pa tapos ang laban. Abangan ang susunod na kabanata. Dahil kung ang akala mo tapos na ang kwento, mas mainit pa ang mga susunod na yugto. Malamang, no? Nagsisimula pa lang yung political rivalry, no? Hindi rin naman basta-basta na tao si Digong. Anyway, idadagdag ko lang to. Itong mula sa ENC. Marcos hits back at Duterte's remark on killing 15 senators. Solusyon sa lahat, pumatay. Ano yan? Teka. Delegation urged to probe former President Rodrigo Duterte's joke about killing 15 senators to make way for the candidates he is endorsing. He also suggested plotting a blast in doing so. Ngayon, Ito na yung mismong marami payag. kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Teka lang. Ito yung mismong payag, ha? Mga utol. Para makita nyo rin. Hindi, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Ano masasabi nyo mga utol? Tama lamang ba na kasuhan itong si ex-President Digong dahil sa pagbibiro niya? Alam mo, pabiro pero so masyadong wala, nahihirapan na magsalita. Anyway, kailangan kong inyong opinion tungkol dito. Maraming salamat sa iyong araw. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles. In behalf of the Real South Production, ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Kaya huwag niyo kakalimutang mag-subscribe at mag-komento tungkol dito. Importante yun.